Hi, ka-CF Cakes! I would like to share my love life with you. Charot! May 10 cakes tayo for today's cheka. Sa awa naman, sobrang dalang ang matumal season sa cake simula nang nag-start ako noong November 2021. Kaya nakakalungkot na mabasa sa group ng mga bakers na nitong pagpasok ng June, sobrang konti ng booking nila. Merong isa, dalawa, 8, meron ding wala talaga. June 6 ang date ngayon habang nag-edit ako at meron na akong nasa 30 na cakes from June 1 to 6. Sobrang blessed ko dahil sa inyo ka-CF Cakes. So maraming salamat po. Advantage po at malaking tulong sa aming mga bakers na advance kayong mag-book. Kasi less po ang cost para sa utilities dahil sabay-sabay na isasalang sa oven. Isahan rin ang preparation ng frosting, pagde-design, ganun din po sa mga hugasin. Less rin po ang pagtalang-talang namin at stress lalo na po kapag madaming inquiries. At pasensya rin po na kung minsan hindi po namin agad nasasagot yung mga messages nyo dahil pagkain po yung hinahawakan namin. Iniiwasan lang po yung contamination. Hindi po pwede na hawak kami ng cellphone, hawak kami sa pagkain. Kaya po madalas tinatapos ko muna yung ginagawa ko bago ako mag-respond sa mga inquiries. Kaya pakiantay lang po ang reply. Or kung nagmamadali po kayo, pwede kayong mag-walk-in sa store para ma-accommodate po yung orders nyo. Pero best pa rin po talaga na mag-inquire at book po ng orders ahead. Kasi po kailangan ko na po talagang i-implement na magkaroon ng rush order fee. So starting po tomorrow, June 7, pagpasok po sa 24 hours before pick up, may additional po na 50 pesos to 200 pesos. Sa cake po, depende po sa theme or kung gaano po kahirap gawin yung cake. Kapag naman po sa foods, kung gaano po kami ka-loaded ng orders ng araw na yon. Kasi isisingit po namin yon sa mga nakalinyang gagawin. Time and effort po ang kapalit nun to accommodate. So I highly recommend po na please book as early as possible. Kasi hindi naman po biglaan ng mga birthdays. Like, daw nakibot kita lang bala. Naintindihan rin po namin na kung malilipatan ragid kung busy kita or minsan may biglaan pong mga meeting or okasyon. Kaya nga po sobrang dalang ko talaga tumanggi sa orders. Yun yung mga instances lang po siguro talaga na sobrang sama ng pakiramdam ko or sobrang pagod na. Syempre, tao lang rin po tayo, napapagod. At kung alam nyo lang po kung gaano kainit po pag nagluluto, yun pong parang nawawala na ng silbi yung electric fan at saka mga exhaust fan namin sa sobrang init. Kaya po malaking bagay kapag advance kayo nag-order dahil umaga po namin niluluto yun. Hindi pa po tirik yung araw. Kasi po, simula lunch hanggang hapon, clearing na po yun. Kailangan na hugasan yung mga dapat hugasan at linisan yung dapat linisan. And I am planning po na lahat ng rush order fee na maiipon ay i-divide namin as incentive at the end of the month. Kasi hindi lang po ako, deserve din po ng mga kasama ko na magkaroon ng incentive. I mean, additional na incentive dahil dati pa naman po talaga is meron na silang bonuses kapag peak season. Tulad ng Christmas parties, graduation, tatusan, Pasko at New Year. Kaya, as a small business owner, charot, and a solo parent, thankful po ako sa lahat ng ka-CFK. Kasi hindi lang po ako ang nasusuportahan, pati rin po ang hanap buhay ng mga kasama ko. Kaya blessed po ako na almost 10 years na ako sa food business. Dinaanan na po tayo ng pandemic at marami na rin po akong kasabayan na nag-stop na po. Ganun po siguro talaga kasi depende naman sa tao kung tsatsagaan yung pagluluto-luto tulad nito. Kaya matirang matibay. Kasi sa totoo lang, mentally and physically draining po talaga. Nag-attempt na rin ako na magpalit ng negosyo pagkatapos makagraduate ng college ng mga kapatid ko. Wag ismulin. Kaya sa nagsasabi na, panigo-negosyo lang yan, ayaw magtrabaho. Nakapag-graduate ng mga estudyante to. Pero wala binalik pa rin ako sa food business at pagluluto. Marami nga pong nagtatanong kung nag-culinary ba ako or HRM or food-related na courses. Nagugulat sila pag sinabi ko na Bachelor of Science in Business Administration, major in Financial Management ang tinapos ko. Natawa ako kasi hindi ko na halos mabanggit ang kurso ko, kaya sa nagsasabi na sayang yung tinapusan ko. Well, practice of profession pa rin naman dahil I manage my own finances. Kaya wala po akong pakialam sa mga namamaliit at mga judger dyan. Kasi proud solo parent at business owner po ako na never kong pinangutang ang bigas, pambayad ng kuryente, pambili ng pagkain at pangsuporta sa anak ko. At hindi ko rin po hiningi lang, pinaghirapan ko po. I'll make a separate video po kung paano maging hands-on na business owner. Thank you and God bless!